Ito. Maganda ito, maganda ito. Ito. Mukhang dito matatapos ang karir ni NBI Director. Mukha eh. Kasi as in, ginawa niyang ignorante si Marbil at saka si Torre. Tingnan ninyo. Panoorin ninyo, warang kukurap. Recently, meron pong may naging pahayag po si dating Pangulong Rodrigo Duterte na di umano ay magpapatay na daw po ng 15 senador. Okay. In relation po sa impeachment case kay VP Sara Duterte. May mga calls po para imbestigahan daw po ito ng NBI. Ano po ang tugon niyo po nito? Remember that the speech was delivered during political rally, no? Ano niya, proclamation ng kanyang mga kandidato para sa senador. Ano yun alam niyo, in a political speech, ano yan rhetorics. Nung inaano namin yan inaalaw yan ng ating political system na katulad nun, during the past administration, noon si President Duterte na laging ganyan, puro patayan, no? Pagka inano nyo ang aking bayan, pagka sinira nyo ang mga kabataan ng bayan, papatayin kita. Yung mga ganun ba salita ni Presidente, during the past administration, binabait yun ng ating mga mamamayan, no? But then, time has changed, no? Ngayon, maaaring yung mga tirada ni Presidente na ganun, puro patayan. Wala na tayo sa atmosphere ng patayan, no? Ngayon kailangan na yung katahimikan, no? Tingnan natin ang mamamayan kung babait pa rin yun na patayan pa rin, no? Pero yun nga, nakikita ko, rhetorics lang yan. Part lang ng kanilang political propaganda. Ganun ho. Opo. Mismo mga... So, diyan pa lang, sinasabi na mismo ni NBI Director, alam nating rhetorics lang, malamang, ay biro lang yan. Alam naman natin yan. Sinasabi niya pa, hindi na nga sasakyan yan Taliwas dun sa sinasabi ni Torre. Ano sabi ni Torre? Mahirap na. Baka maniwala ang taong bayan. O kaya baka maniwala ang mga blind supporter. Sinasabi naman ito, kaya magkaiba sila Sinasabi nito, alam na ng tao yan. Ayan, matik na yan. Alam na ng tao na yan ay biro lang. Diba? Yan ay biro lang. Bakit ba ginagawa nyo seryoso? Alam na ng tao yan Si Torre naman. Hindi. Ano yan? Baka seryosohin niya ng mga Duterte supporter. Gago! Sino sa tingin ninyo ang merong sense pagdating sa reasoning? Di ba? Halatang-halata Although this is, meron ding pitik to si Director kay Pangulong Duterte by saying na hindi na siya paniniwalaan. Pero gayon pa man, it's really obvious, yung common sense baga, na alam mo joke yan. Bakit mo pa pinaniniwalaan? Alam na natin si Pangulong Duterte, ilang taon na siyang gumaganyan. Si Tory naman, hindi, seryoso yan. Kahit yung mga congressman na tatanga-tanga rin, hindi, seryoso yan, delicates yan. Baka seryosohin ng tao yan. Kung hindi nyo naiintindihan, kung kayo tatanga-tanga, kami hindi. Naiintindihan namin yan. Kung kayo, walang common sense, kayo wala kayong sense of humor, wag nyong gayahin ng mga tao sa inyo. Kasi kayo, ewan ko kung saan kayo pinanganak. Ako nagtatanong lang sa mga congressman natin. Nung pinanganak ba kayo na una ulo? Bakit? Talaga naman nauna ulo. Tama ba? Nauna ulo? Hindi kasi baka nung nakuha yung ulo,
paghatak na ganun, nahatak pati utak nyo. Tuloy, nagrambulan sa loob yung utak nyo. Congressman po like halimbawa po si Congressman Agyong, nagbanggit po na dapat daw imbestigahan ng NBI dahil na binantaan daw po itong dating Pangulo ang mga senador. Ano pong thoughts niyo po doon? Tingnan niyo itong sagot na to, ha. Yari ka ngayon sa budget ng NBI. Yayari nga ng budget. Bakit? Tinanong, kasi itong isang congressman, parang nabanggit niya doon si Adyong daw parang dapat imbestigahan ng NBI. Siya yung unang humirit Tingnan niyo yung sagot nito ni NBI Director, ha. Alam niyo, ang binantaan 15 senador. Hindi natin malaman kung sino doon sa sitting senators o yung bang kakandidato na senators. Tapos, mawalang galang na si kay Congressman Adyong at sa iba pa na congressman natin, nag-i-instigate sila na mag-imbestiga ang NBI. Hindi naman sila yung tinatakot yung mga senador Dapat yung mga senador, kung sino man, silang magreklamo. Oy, mga mga congressman, makinig kayo! Anak kayo ng tutsang kalabaw, Hindi naman kayo yung binantaan. Bakit ba kayong daldal ng daldal? Ano na? Nga kayo. Di ba? Hindi kasi kayo yung binantaan tapos kayo yung daldal ng daldal. Di ba? Huwag na kayong magmagaling. Bira, oo. Ito. Alam nila na sila yung tinatakot na ipapapatay. Ganun po So, ibig sabihin po ngayon, hindi po muna tayo magkasagawa ng investigation unless may mag-complain po? Yes. Alam nyo, yun nga, sinasabi ko sa inyo, part yan ng political propaganda ng isang political party. Mag-deliver ng mga rhetorics. No? Ganun. But nevertheless po... Alam mo kung bakit ganito siyempre, una-una, alam ko, naging judge ito Pero, ang kasi, pagiging abogado, kailangan alam talaga. Hindi pwede yung, gusto kong patayin yung 50 na senador. Magdedemanda ka. Grave threat yun. Sinong gin-grave threat niya? Napaka-importante kasi na-identify yung tao Hindi pwede yung ganun. Ewan ko bakit ba itong mga congressman natin bobo talaga. Hindi ko talaga maintindihan bakit yung mga congressman natin ganyan ang kokote. Pwede ba mag-aral muna kayo ng batas? Nakakahiya kayo Ayun. Kayo na nga nagsabi sa akin, Sir, anong masasabi nyo doon sa joke ni President Rodrigo Duterte na papapatayan 15? O kayo na nagsabi, joke I like you, sir. I like you. Hindi, ganda ng di ba? Ano masasabi nyo sa joke ni Pangulong Duterte? Alam nyo na nga joke. Kailangan pa nating pag-usapan. Pambira kayo, Ang ganda ng sagot mo, sir. Bukas na bukas, may memo ka na mula sa Malacanang. Oy, tanggalin yan. Wala yan sa script natin. Yari ka kay madam. Si madam pa naman ang namumuno ngayon. Hindi kayo accepted ninyo, na-joke lang yun. No? Ganon. Magaling mag-deliver si Presidente. Ako po, sinabi mo po magaling mag-deliver. But then, tingnan natin kung kakagatin pa ba yun ng mamamayan ngayon. Di ba? Pero, Director... bukas na bukas, sir. Lagot ka. May matatanggap kang tawag mula sa Malacanang. Bakit ganyan ang sinabi mo? Hindi mo narinig yung si Bonnet? Sinabi ni Bonnet, di ba? Ba't ganyan na sinabi mo? Ang mga nagsasabi din po ng ginawa pong aksyon ng NBI nung kay VP Sara naman po. Agad pong
magkaroon ng effort ng NBI para imbestigahan po ito at nauwi na po sa pagpapile ng kaso. Oho. So, ano naman po silang kaibahan po nito? Dito kay PRRD? Masyadong magkaiba, no? The joke of President Digong was delivered in a political rally. Yung pagkaka-deliver naman ni Vice President Sara ay nagpatawag talaga siya ng press con at sinabi pa niya na at pinangalanan niya kung sino yung mga dapat patayin. The President, the First Lady, and the Speaker of the House. At sinabi pa niya, no joke, no joke. Contrary dito sa deklarasyon ni Presidente Digong, ay kitang-kita ng tao na nagjo-joke lamang siya. Part lamang ng rhetorics ng political speech. Yan. Ayan ha, malinaw. Hindi kasi alam mo, sinasabi nila, tinutulad nila ito doon sa ni VP Sara Duterte, which is mali pa din. Sa tingin ko marami rin namang abogado nagsasabing mali naman din yung grave threat na yon kasi there is a conditional kung mapatay na siya. Okay? Pero gayon pa man, the difference is pinangalanan ni VP Sara Duterte daw. Ito nga, dito pa lang, kitang-kita mo na kung gaano ka-ignorante itong mga mambabatas natin at higit sa lahat, itong si Torre. Alam mo na Alam mo nang hindi pinangalanan. Hindi, di ba, as far as I know, there is a, alam ko may kurso na criminal law pagbago ka magpulis Bakit hindi alam ni Torre? Sa tingin ninyo, hindi alam ni Torre o baka naman inutos sa kanya ng kataas-taasang, alam niyo na, kataas-taasang Panginoon. Director, ask lang sana kami ng update. Kamusta na po yung paghahanap dun sa fiancé po ni Jelly Al? Ayan, hanggang dyan na lang pala muna. Okay. So, ayan na po yung balita na yan. Alam mo mga kababayan, this is just another diversion. Alam mo, sa mga propagandista katulad nitong administrasyon na ito, lalong-lalo na itong peking Panginoon nila. Tandaan ninyo may issue kasi. May issue kasi ng buy scam. Yung budget scam. May issue kasi ng budget scam. Merong issue ng problema sa budget na kung saan apektado ang mga mahihirap. Alam nyo mga kababayan, more than anything else, ano po ang mga kadalasang blanco doon? Doon sa budget. Eto, makinig kayo. Alam mo kung ano? Isa sa maraming blanco doon yung agriculture, Department of Agriculture. More than anything else, the problem in our country is not impeachment, it is not the election, it is not the quote-unquote grave threat or threat ni VP Sara Duterte at ni Pangulong Duterte. Lalong-lalo na yung walang kasaysay-saysay na imbento ng TRICOM na fake news. Wala yan. Hindi yan ang problema ng bayan natin. Yan ay diversion lamang sa tunay na problema ng bayan natin. Alam nyo kung ano? Gutom. Gutom, at higit sa lahat, gutom. Gutom po ang Pilipino. Alam mo, naaawa ako sa mga kababayan natin, lalong-lalo na itong mga nasa baba. Kahit pa paano, yung dati nga, yung middle class, dati, survival pa sila. Kahit pa paano. Pero ngayon, hindi na. Yung middle class, nandun na talaga sa kulang na. Alam nyo, kaya dumadami rin ang krimen sa Pilipinas. Aside from drugs and aside from online gambling, kaya nagugutom ang mga mga Pilipino gumagawa ng krimen ay dahil nagugutom mo sila. Kailangan nila ng pera, pinasok pa yung drugs, pinasok pa yung online gaming,
'di ba, yung online gambling, pinasok pa nila 'yon. Tapos gutom pa sila kasi hindi sapat yung sahod. Eh anong ginawa ng gobyerno? Kesa na sana suportahan na magsasaka. Yan ang yan ang pangako na yan ang ibinudol ni Marcos sa inyong lahat. Food security. Kaya nga siya pa ang tumayong sekretary ng agriculture. Naibigay niya ba yung food security? Kaya nga ang hamon ni Pangulong Duterte, di ba? Kung mas mura ang bilihin ngayon kesa noon, iboto nyo ang Marcos senators. Di ba? Yun ang sinasabi niya. Pero ngunit dapat subalit, kung sa tingin ninyo ay mas mahal ang bilihin ngayon, mas hindi safe ngayon, huwag nyo nang iboto yung mga senador ni Marcos. Kasi yan nga yun ang budol sa inyo si Marcos. Tapos susunurin nyo pa yung kanyang pag-i-endorse sa mga senators. Kayo na po humusga, mga kababayan. Huwag na tayo magpaikot-ikot sa issue ng lipunan. May pa-issue-issue pa tong lintik na TRICOM na to Ang dami nyong alam Nag-aaksaya kayo ng pera ng taong bayan dyan sa lintik na hearing na yan na ang pinaka-importante sa lahat, gutom ang Pilipino. Hindi yan ang asikasuhin nyo. Sa bagay, kaya nyo ginawa yan kasi merong kabalastugan ang Kamara pagdating sa budget. Yan ang katotohanan. Huwag na tayo maglokohan. Dahil sa budget, kaya nyo ginagawa-gawa itong targeting nyo itong mga pro-Duterte vloggers. Nag-Ivana ka na talaga. Nag-iba ka na. Dan Fernandez. Dati lang na interview pa kita. Ngayon Ivana ka na talaga. Ibang-iba ka na. Ibang-iba ka na. Bakit ganun? Ano nangyari sa'yo? Ha? Sasabihin na naman ni Abante, dalhin nyo tapang nyo dito. Dalhin nyo yung tapang nyo dito. Sir, tapang po ba ang gusto nyo pag-usapan? Wag tayo dyan. Kasi matapang kayo, kasi immune kayo dyan. Anything pwede nyo sabihin. Tapos, pag hindi nyo nagustuhan ng sagot ng mga vloggers, ipakukulong ninyo. Sinong... Parang ganito Parang ganito, sir. Makinig ka, Yung lengguwahe mo, hindi ko gusto, Para ka ng hamon ng suntukan. Okay? Sa isang kapitbahay mo, pero ano sinabi mo? Halika dito, punta ka dito sa bahay, suntukan tayo dito sa loob ng bahay. Tapos, nandun yung tatay mo, mga 10 mong kapatid, na barumbado, mga basagulero, nandun sa loob ng bahay mo. Tapos nung hindi pumunta yung kaaway mo, ano sasabi mo? Puro kayo tapang, dyan lang pala kayo. Ba't di kayo pumasok dito? Pakita nyo yung tapang nyo. Anong katarantaduhan yun? Tama po ba ako, Mr. Abante? Tama po ba? At saka ganyan ka umasal, bishop ka pa man din? Anong klaseng asal yan? Asal ba ng tamang bishop yan? Nakaka-Istanbul ka di ba? Ano ba talaga panawagan mo? Panawagan mo ba mag-preach ng gospel o mambuli ng umaatake sa inyo? Linawin mo. O gumaganti ka kasi nasaktan ka kay Joey. Joey kasi nasaktan nata si amuin mo na. Pikon anyway, mga kababayan, manood lang kayo lagi dito sa mga Manateros at saka mga Duterte vloggers. Malay nyo, one day hindi na kami oposisyon. Anyway, maraming salamat po. Ako po si Banat. Bye!